tunay na Kristiyano ako at proud ako na MCGI member. Paano ako nakakatiyak na tunay na Kristiyano ang MCGI na aking inaniban? Kaya ako nakakatiyak kasi ang inaniban namin ay ang samahan ng mga tunay na Kristiyano, ang samahan ng mga apostol. Ano bang samahan ng mga apostol? Basahin natin. Kalawang Korinto 1:1. Si Pablo na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Timoteo na ating kapatid. Saan sila magkakapatid? Sa Iglesia ng Diyos. Yan ang maliwanag. Iglesia ng Diyos ang samahan ng mga apostol, na tayo ay magiging member na lang. Napakalinaw na ang samahan ng mga apostol na tunay na mga Kristiyano ay ang Iglesia ng Diyos. At ang mga apostol ay nag-aanyaya naman sa atin na tayo ay makikisama sa kanila. Basahin po natin ang unang Juan 1:3. Yung aming nakita at narinig ay siya rin namin ibinabalita sa inyo, sabi ng mga apostol, upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, tayo may pakisama-sama at sa kanyang anak na si Jesucristo. Diba maliwanag yan? Anyaya ng mga apostol, makikisama na lang tayo sa kanila dahil silang mga tunay na Kristiyano. Napakalinaw ko niyan. Anyaya ng mga apostol na tayo ay makikisama sa kanila. Klaro naman po yan, di ba? Magkakapatid ang mga apostol sa Iglesia ng Diyos. Bukod sa anyaya ng mga apostol, ay si Kristo mismo may anyaya. Ganito po ang sabi niya. Basahin natin ang Juan 12:26. Kung ang sino mang tao ay naglilingkod sa akin, sabi ng Panginoon sa Kristo, ay sumunod sa akin, at kung saan ako naroon, ay doon naman doon ang lingkod ko. Yan maliwanag, di ba? Ay yung lingkod ni Kristo, susunod sa kanya yun. At ang Panginoon sa Kristo, malinaw na ang anyaya ni Kristo, di ba? Sumunod sa kanya. At si Kristo ay mayroong kinaroroonan na dapat nandun din ang lingkod niya. Sabi, di ba? Malinaw naman yan eh. Saan bang kinaroroonan ni Kristo na dapat nandun din ang kanyang mga lingkod? Basahin natin kung saan siya naroon. Hebreo 3:1. Kaya mga banal na kapatid, mga may bahagi na sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ang apostol at dakilang saserdote na ating kinikilala, si Jesus. Si Jesus pala ang aking kinikilalang dakilang saserdote. Totoo naman po yan eh. Saan ba kinaroroonan ni Jesus na dakilang saserdote? Saan ba siya? Hebreo 10:21. At yamang may isang dakilang saserdote, yung po ang ating Panginoon sa Kristo, na Pangulo sa bahay ng Diyos. Ano po, Panginoon sa Kristo, nasa bahay ng Diyos pala siya. Pangulo siya doon. Diba? Alin ba yung bahay ng Diyos na kinaroroonan ni Jesus na siya ay Pangulo doon? Alin ba yung bahay ng Diyos na yan? Basahin po natin ang unang Timoteo 3:15. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang malaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos na siyang Iglesia ng Diyos. Maliwanag pala ang bahay ng Diyos, yung pala Iglesia ng Diyos, di ba? Malinaw ho yan. Yan po ang kinaroroonan ng ating Panginoon sa Kristo. Siya po ang Pangulo dyan. Nasa bahay ng Diyos. Sa Iglesia ng Diyos. Yan ang samahan ng mga tunay na Kristiyano. Pangunahin na ang mga apostol. Ang mga apostol ho, ang unang tinawag ng Panginoon sa Kristo. Silang unang tinipon.
At yung tayo ay tutugon sa anyaya ng mga apostol, ay tayo ay maanib or masasama sa iglesia ng Diyos. Di ba? Anyaya ng mga apostol sa atin, makisama tayo sa kanila eh. Yan o, klaro po yan. Upang kaya naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin, sabi ni Apostol Pablo. Kaya ho malinaw na ako ay naanib o nasama sa samahan ng mga tunay na Kristiyano sa iglesia ng Diyos. Kaya proud talaga ako. At lubos ako nagtitiwala na ako ay tunay na Kristiyano sapagkat nasama ako sa tunay na samahan ng mga tunay na Kristiyano sa iglesia ng Diyos eh. Hindi naman sila pike eh. Apostol Pablo, ang mga apostol. At ako ay tumugon sa nyaya ng mga apostol na makisama sa kanila. At tumugon din ako sa nyaya ng Panginoon sa Kristo na dapat ang lingkod niya ay sumunod sa kanya. Kung saan nandun si Jesus, eh dapat nandun din tayo. Ay nasa bahay ng Diyos ang Panginoon sa Kristo. Kaya sumunod tayo sa bahay. Nandun siya sa bahay, Pangulo ang Panginoon sa Kristo doon sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos. Siya ang Pangulo doon, siya ang nasusunod. Ang mga kautosan ni Kristo ang susundin. Yan maliwanag, di ba? Kaya hindi tayo maliligaw para tayo maging tunay na Kristiyano. Sumunod lang tayo sa Panginoon si Kristo sa sinasabi niya at ng mga apostol. Si Kristo ay nasa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos. Pangulo siya dyan. Di ba? Ayun ang maliwanag. Kaya proud ako na tunay na Kristiyano ako. Dahil naanib ako sa iglesia ng Diyos. Di ba? Kaya proud ako na isang tunay na Kristiyano in CGI.